kung saan naroon sila Rita at Tupi, nakaupo na pareho ang dalawa. Samantalang ang apat na sina Raymond at Maggie maging ang kanilang partner ay nagsasayaw pa sila. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating sina Raymond at ang kanyang boyfriend para magpaalam at uuwi na. Gayong sumunod naman sila Maggie at Simon at nagpaalam na rin dahil sumasakit na nga daw pareho ang kanilang tiyan. Siguro dala ito ng kanilang pag-inom ng alak at ang kanilang kinain. Gayong wala nang nagawa si Rita at pumayag sa kanila. At sinabing iniwanan na silang dalawa. Ngunit sabi naman ni Tupi na hayaan mo lang sila, baka gusto lang nilang masolo ang isa't isa. Kaya naman nagyaya itong si Rita. At biglang sumagot itong si Tupi, saan tayo pupunta? Siyempre uuwi na, saan pa ba? Anya ni Rita. Akala ko kung saan tayo pupunta. Palusot naman ni Tupi. Sa motor kung saan nakaparke, inabot ni Tupi ang helmet kay Rita. Ngunit paglagay niya ito sa ulo niya, may naipit sa bandang tenga niya. Kaya naman tinulungan ito ni Tupi para maayos sa kanyang ulo ang helmet. Habang ginagawa ito, naiilang si Rita. At sabay titig naman si Tupi sa mukha ni Rita hanggang sa naayos na ito. At sumakay na nga sila sa motor ni Tupi. Sa bahay naman ni Peterson, inaabangan pa rin ang pag-uwi ni Rita sa pamamagitan ng CCTV kung saan nakikita niya ang mga sulok ng bahay kung saan niya ikinabit ang mga kamera noong isang araw. Pagdating nila Rita at Tupi sa bahay, nakikita ni Peterson habang nasa labas ng bahay nila Raymond. Sa daan kung saan naglalakad naman sila Hana, Kiko at Timmy. Mukhang nag-iilangan din sila Kiko at Hana sa isa't isa sa panibagong estado nila bilang magkaibigan muli. Habang kunwari na tinutulak sabay hawak ni Kiko sa likod ni Limay upang pagselosin si Hana. At isipin niyang may something nga sila, Kiko at Limay. Ngunit sinasadya lang ito ni Kiko para makuha niyang magselos. Kaya naman, nakaramdam ito si Hana. Sabay sabi ni Kiko na sila na lang dalawa ang magsabay sa unahan. At sa likod na lang siya. Sa bahay ni Raymond, nasabi naman ni Rita na baka kung gusto ni Tupi na bago siya umuwi ay silipin niya muna si Baby Andrew. Tumungo na sila sa kwarto kung saan natulog si Baby Andrew kasama si Kyle at ang kanyang nanay. Umalis na si Baby Andrew sa kanila. Nagsalita itong si Tupi at sinabi kay Baby Andrew na parang siyang anghel kung natutulog. At sinabing pareho nga sila ni Rita kung natutulog. Kapag tulog lang, pero kapag gising ay hindi itinuloy ni Tupi. Nainis si Rita, pigil na, sinabi ng bakit mabait naman ako pag tulog ah. Sabi nito, kapag tulog lang, sabay tawa nilang pareho. Kaya, anak, huwag mong gayahin ha. Sabay sunod na sinabi ni Tupi kay Baby Andrew. At niyaya na ni Rita para bumaba. At sobrang nasiyahan si Tupi nang makita niya ang anak nila ni Rita. Habang pinapanood pa rin sila ni Peterson. Natahimik silang dalawa at sinabi ni Tupi na baka kung okay lang na magkape muna siya roon. Sumagot agad si Rita na oo ba, ikaw pa ba? At pinagtimpla nito. Sabi pa ni Tupi habang tinitimpla ito sa kanya ay siguro namimiss niya na uminom ng kape. Ngunit sagot naman ni Rita na oo nga pero okay na daw sa kanya ang paamoy-amoy na lang sa kape. At least pag naamoy niya, parang nagkape na raw ito.
Ayos ka palang kadate kasi walang gastos ang kadate mo. Anya ni Tupi. Natawa naman silang pareho. Hanggang sa naungkat ang mga nakaraan nila mula noong high school pa sila. Kung kailan si Rita nagtitinda ng mga pirated na CD at nahuli siya sa ng kapulisan. Hanggang sa napakwento si Tupi tungkol sa pagiging kurap ng ama niya na siyang dahilan kung bakit sila naghiwalay noon. Paano kung natuloy sila papuntang Canada upang magpanibagong buhay? Sagot naman ni Rita na siguro masayang pamilya kayo meron ngayon sana. Ngunit sinundan ni Tupi na paano kung hindi siya sumama sa pamilya niya at kay Rita siya pumunta. Sasama ba daw ba siya sa kanya? Ngunit hindi nakasagot agad si Rita. At umiwas ito hanggang sa natapik niya ang kapeng kung saan sila nakaupo at nabuhos kay Tupi ang sobrang init na kape. Nag-alala itong si Rita. Tumayo si Tupi at bilis niyang tinanggal ang kanyang polong damit. At dali naman pinunasan ng tissue sa may banda ng napasok. Kinuha ni Rita ang damit na nabuhusan ng kapeng mainit para basahin ito upang dalhin kay Tupi para naman mabawasan ang init ng napasok. Ngunit napaisip si Tupi sa damit niyang nabasa at wala na itong masuot, ngunit gumawa ng paraan si Rita. Pinapasok niya ito sa guest room kung saan binigyan niya ng damit ni Kyle na hindi na niya ginagamit. At pinag-shower na lang niya si Tupi at binigyan ng tuwalya upang gamitin ito. Habang sa bahay ni Peterson ay nandun na umiinom at naiinis na sa nangyayari at nakikita niya kila Tupi at Rita sa pamamagitan ng pagpanood niya sa CCTV. Sa pagkainis niya, nasagi niya ang saksakan ng CCTV kung saan kasalukuyan niyang pinapanood at inaabangan na lumabas ang dalawa sa guest room. Sobrang galit ang nararamdaman ni Peterson. Ngunit wala namang ginawa na masama sina Rita at Tupi sa loob ng guest room. Natapos na nga ito si Tupi magpalit. At sa labas ng bahay, inihatid na ni Rita si Tupi at nagpasalamat naman ito at sinabing hayaan mo, lalabhan ko muna ito bago ko isauli. Ay niya ni Tupi kay Rita. Natawa naman si Rita, ibalik, wag na, ako na bahala kay Kyle. Sa'yo na yan, anya ni Rita. Ngunit hindi pa rin pumayag si Tupi, ibabalik daw niya ang damit para makaulit na naman. At ayun na nga, halos mabaliw si Peterson dahil nawalan ng signal ang kanyang TV kung saan niya pinapanood sila Rita at Tupi. Nahanap niya ang saksakang nasagi niya at dali itong isinaksak sa extension wire. Pagkasaksak nito, nabungad sa kanya si Rita na kumuha ng tuwalya sa kwarto upang mag-shower. At akala ni Peterson ay magsasabay sila ni Tupi, ngunit matagal nang nakaalis si Tupi. Papunta naman si Rita sa banyo para mag-shower. At syempre, minamanyak na naman si Peterson kay Rita. Dahil sa ganoong pagkakataon ay nakikita niya si Rita ng humbot-hubad at napapangiti itong si Peterson sa kanyang nakikita kay Rita.